Pinaaaksyonan ng anti-crime groups o Citizens Crime Watch na pinamamahalaan ni Jigs Magpantay Jr. sa Ombudsman ang umunit matagal nang nakabinbin na demanda laban kay dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Kaugnay ito sa pagbenta umano ng dating alkalde ng mga ilang ari-arian ng Maynila. Sinabi ni Atty. Ferdinand Topacio sa isang fresko noong February 15 ng umaga sa Kamuning, Quezon City na nagsiyasat sila sa reklamo na inilapit sa CCW noong February 5 na mga vendors na lubang naapektuhan ng pagbenta ng Divisoria Public Market. Ang Divisoria Public Market pala ay nabibenta na ni Isko Moreno Dumaguso sa kilalang tao na Pistina Holding Company. Sila po ay nagbabayaran noong October 20, year 2020. Laking gulat na lang namin, January 11, 2021 na may nakapaske na sa building na paalisin na ang manininda dahil nabenta na at nabili na ng Pistina Holding Company. Hindi kami pumirma dahil gusto po namin mabawi yung palengke para makita namin yung mga anak namin makapagtapos. Ngayon hindi nakapag-aral ang mga anak namin. Ang anak ko ngayon uoperahin. Hindi ko nga alam kung saan ako kukuha ng pambayad sa ospital eh. Ang anak ko may sakit. Alam ako pagpili ng gamot, sir. Pwede ba sir magtinda ako dito sa tabi? Kahit lang po pambili lang ng gamot ng anak ko, hindi mo sila naawa. Mga walang puso. Si Isko Moreno, hindi mo naawa sa amin. Kaming mga mahirap. Binuto namin sila doon. Pero ano ginawa sa amin para kaming mga aso? Ayon pa kay Topacio, nakita rin nila na meron ng isinambang draft case laban sa dating Yorme ng lungsod na isinampa nung kasagsagan na tumatakbo siya bilang Pangulo noong 2022 presidential election. Ni-research po namin kung ano itong mga properties na ito. At nakita po namin, online search lang naman, na 2022 pala ay mayroon ng demanda ito sa Ombudsman for graft against Mayor Isko. At that time, he was running for president. Pero magpahanggang ngayon ay wala pa rin silang nakitang aksyon tungkol dito. Panawagan ni Topacio sa Ombudsman, baka pwede anya itong maaksyonan dahil dumarami anya ang mga reklamo at ari-arian ang nasasangkot. Just to remind the Honorable Ombudsman na meron na pong kaso ito at wala pang aksyon, baka naman pwedeng tignan kasi hindi lang po Divisoria ang yung mga nirereklamo po. Kasama po yung City College, yung binanggit ko na kanina, which is very close to my heart. Kirikada Fire Station, Harrison Plaza Mall. O, di ba? Mga historic yan eh. Pati yung Paco Market, oh. Ang amin lang hiling sa Ombudsman, katulad ng dati, tignan nyo naman ito. Baka naman merong anomalya nga. Kung meron, di idemanda. Kung wala, i-absuelto. Paglilinaw naman ni Citizens Crime Watch Jigs Magpantay Jr., walang halong politika ang kanilang paghalungkat sa kasong nakabinbin sa Ombudsman na tumatagal ng maraming taon. Nais lang anya nilang mabigyan halaga ang hinaing o paghihirap na dinaranas ng ating mga kababayan, lalo't ito'y nilapit sa kanilang tanggapan. Mula nung sila ay ma-displace, mawalan sila ng pwesto, nawalan sila ng hanap buhay. Hindi natin alam kung anong tulong o anong ayuda ang kanilang natanggap. Pagkat nakikita naman natin na napakaraming nasasayang na pera ng ating pong gobyerno sa mga ayuda na ito. Pero bakit napakarami pa rin naghihirap nating mga kababayan? At ang lahat pong ito ay nag-uugat sa korupsyon. Halimbawa, ibinenta yung mga property na yan. Iisipin natin na kaya nila ibenta upang makinabang po ang mga Manileño, makinabang ang mga kababayan natin. Pero yung bang benta o perang nalikom out of the sale of that property, nakinabang ba yung mga taong bayan natin? Siguro in terms of infrastructure projects, ganyan. Pero yung talagang mga pinaka-apektadong mga kababayan natin, wala pong matinong tulong na nakakarating po sa kanila. Parang band-aid solution lang sa problema nila. Bibigyan lang ng mga konting ayuda. Pagkatapos niyan, wala na. Yung long-range assistance para sila ay makapagsimula uli at mabuhay ng dire-diretso, matulungan yung kanilang pamilya na mabuhay, mukhang wala na yata eh. At every time na tayo ay magpapail ng kaso, lalo po ngayon, panahon ng eleksyon, sasabihin na naman, tayo ay namumulitika.
because of politics. Hindi po namin tinitingnan dito ang politika. Ang tinitingnan po namin yung mga kababayan natin na nagdurusa, yung mga naghihirap. Kung tayo ay hindi gagawa ng ating pong sinimulan na pakikibaka laban po sa korupsyon, ay paano na lamang po ang bansa natin? Wala na tayong mapupuntahan. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live